Maligayang pagdating sa mga ulo ng balita ngayong linggo. Bumalik ang pagsabog ng artilerya sa ikalawang araw sa mga lalawigan ng Ubon Ratchathani at Surin sa Thailand na katabi ng Cambodia. Binanggit ni Father Paul Chatsiray Royong mula sa rehiyon ang mga salik pang ekonomiya na nagtutulak sa alitan. Ang mga alitan tungkol sa mga larangan ng langis, gas at mga kasino sa hangganan na konektado sa mga makapangyarihang pamilya sa parehong bansa ay mga pangunahing salik na nagpapalakas nito. Binanggit ni Papa Leo ang nagkakaisang kapangyarihan ng panalangin na Ama Namin sa Angelus noong linggo sa Plaridel ng St. Peter. Binigyang diin niya na ang Diyos na tinatawag ng malapit bilang Ama ay palaging naroroon at nakikinig. Hinikayat ng Papa ang mga mananampalataya na ipakita ang kabutihan, awa at pag-ibig ng Diyos sa kanilang araw-araw na buhay upang magbago at magpahayag ng banal na pagkatao. Binanggit niya na ang tunay na panalangin ay nangangailangan ng pagmamahal sa kapwa bilang mga kapatid. Binanggit niya na hindi mo maaaring tawagin ang Diyos na iyong Ama kung pinananatili mo ang isang malupit na puso. Dozens ng mga mananamba ang pinaslang noong linggo sa isang brutal na pag-atake sa isang katolikong simbahan sa Komanda, Silangang Inakusahan ang mga rebeldeng VE na konektado sa Islamic State na sumugod sa isang gabing vigil gamit ang mga masyete at baril. Muling naging balita ang pagbabago ng klima habang ang mga nagangalit na sunog sa kagubatan ay nagbanta sa Bursa, ang ikatlong pinakamalaking lungsod sa Turkey, na nagdulot ng higit sa 1,700 na paglilikas at pumatay ng isang bumbero magdamag. Ang mga sunog na pinalakas ng hindi pa nararanasang init na 50.5 degree K at malalakas na hangin ay nagliyab sa 3,000 hektarya malapit sa lungsod, nagsara sa Ankara Highway. Samantala, nakipaglaban ang Gresya sa mga sunog sa malapit sa Athens at Kithera. Naglilikas ng mga residente sa gitna ng temperatura na lumampas sa 38 degree K, nakakaapekto rin ang mga sunog sa Bulgaria at Montenegro.